Okay, so again, welcome to my webinar entitled Dating and Relationship, Heart Matters, How to Date with Purpose and Stay in Love. Okay po. So, thank you sa oras po ulit na ipinagkakaloob niyo sa akin or binibigay niyo sa akin sa araw po na ito. And I hope na maraming matutunan yung bawat isa sa atin as we discuss yung mga topic na ito. And I hope na makatulong din ako sa inyo, sa journey din ninyo if ever. And yeah, disclaimer, hindi ako love guru, hindi pa ako professional sa bagay na ito, but um, just a normal student lang din or a normal person lang na nagsishare lang ng mga thoughts um, about sa ganitong aspeto. Okay, so let's start. So kailangan ko po pala ng inyong participation sa ating discussion tonight. So let's start. Okay. So first, yung magkakaroon tayo ng icebreaker. So maglalaro tayo ng Never Have I Ever. So, 'di ba may ano diyan, may mga reactions? Yes, sana maka-help sa'yo. Merong mga reactions dito. Merong haha reaction. So, kapag naghaha kayo, or siguro any reactions na lang. Any reactions will do na lang. Tapos, kapag hindi kayo nag-react, it means hindi niyo pa siya nagagawa. Okay? Gets niyo yung instruction? Pa-thumbs up or pa-react kapag na-gets niyo. Okay. Any reaction gamitin niyo kahit ano. Kahit anong emoji ang ilagay niyo dyan. Okay, let's start. First, never have I ever had a crush on a friend. Sige nga, sino yung mga nagka-ano dyan? Nagka-crush sa friend. Okay. Next, never have I ever stalked someone's social media before a date. Meron ba? Mga guilty. Mga stalker. Joke lang. Never have I ever Googled best first date questions. Siguro sa mga ano to, sa mga guy, sa mga lalaki, no? Next is, never have I ever pretended to like something just to impress someone. React na react. Next, never have I ever lowered my standards just to keep someone. Sige. Sinong guilty dito? Marupok? Okay, next. Never have I ever stayed even when I knew it was unhealthy. Unhealthy relationship. Hmm, sad. Never have I ever dated someone who made me question my worth. May mga nag-react talaga din, no? Never have I ever accidentally liked a 2015 photo while stalking their IG or FB. Walang nag-stalk, walang nakapag-click. Or any year, wala. Never have I ever ghosted someone or got ghosted. Sinong mga nag-ghost? Never have I ever said, I love you too soon. Oh my God. Sige. Last five. Never have I ever cried over someone I wasn't officially dating. Yung mga ano, nadilulo muna. Kaya naiyak. Okay. Never have I ever, excuse me. Never have I ever given someone a second chance and regretted it. Yung mga nag-regret? Ay, wala. Nice. Never have I ever ignored a red flag because I like them too much. Oh. Never have I ever screenshotted someone's profile to send to the group chat. Yes. Last, never have I ever casually dropped. I'm not like other girls or guys. Yan, mga linyahan pag nanliligaw.
Hindi ako katulad nila or ibahin mo ako sa kanila. Okay. Okay po. So, thank you for participating. So, wala naman ng judge, no? Kapag ginudge kayo ng bawat isa dito, hayaan niyo na lang sila. So, um, wala lang, para lang sa ikasasaya ng lahat yung game. And I hope you guys enjoyed. Okay. So, let's proceed now sa mismong topic talaga. We will start, of course, sa dating. So, gamitin natin yung chat box ngayon. Kung ano ba para sa inyo yung meaning ng dating? Kasi iba-iba siya, 'di ba? Iba-iba siya ng meaning kapag iba din kung saan ka lumaki. Like sa US, iba yung meaning nila ng dating. Pero sa ating mga Pinoy, since lahat naman tayo dito ay Pinoy, ano ba yung dating para sa atin? Ano yung meaning ng dating para sa inyo? Sorry. Sige. Chat nyo lang sa chat box yung inyong insights about it. Okay, merong sabi planned, paired up, paid for. Okay. Nice, Daryl. Opportunity mag-share ng favorite color and ng favorite um lumilipad number sa electric fan. Opportunity. Meron pa pong thoughts about it? May mga nagta-type pa ba? Sige, 10 seconds. 10, 9, 8, 7. Date. Yeah, date. Dating is a date. Okay. Wala na. Okay, sige. So, let's learn kung ano talaga yung ibig sabihin po ng dating ano. So lahat naman ng sinabi niyo tama. Tama din naman yung malaman mo yung favorite color ng someone mo or nung dinidate mo. Ay, sorry. Sige. Sino yung may mic? Let's invite siguro na may magbabasa. You don't need to explain it, just read it. May mic si si Daryl. May mic ka? Wala. Thumbs down. Sinong may mic? Si Marge. May mic ka, Marge? Okay. So, sorry. Tumawagan ka dito? Hindi tawagan ka dito. Nawala yung net na dun ako naka-connect sa kabilang net. Okay, sorry. So, sige. Si Marge ba? Narinig niyo ba yung sinabi ko? May mic ka ba, Marge? Makakapag-read ka ba? Yes, yes. Yun. Sige. Pwede yung pabasa? Okay, what is dating? Dating is a form of courtship consisting of social activities done by two people with the aim of each assessing the other's suitability as a partner in an intimate relationship. Okay. Thank you so much, Marge. So, yun. Sinabi na yung dating daw is a form of courtship and yung aim niya is for each of us or kung sino man yun, yung girl or yung boy, is ma-assess nila kung kumbaga, okay ba itong taong ito for me. Okay? Next is this one. Daniel, may mic ka? Nakakapag-read ka? Yes po. Sige, thank you. What Pabasa. is date? uh, what is dating? Collins Dictionary of Sociology. Dating refers to the stage of romantic relationships in humans whereby two people meet socially, possibly as friends or with the aim of each assessing the others
Suitability as a prospective partner. Okay, thank you so much. So both 'no, yung meaning nila is more on assessing yung isa't isa or yung mga taong dini-date natin. So yun yung aim nung dating kung bakit tayo nakikipag-date. So mayroon akong i-she-share na mga stages ng dating. Ito ay based kanila Dr. Susan, kay Dr. Knapp, and Dr. Gatman. So first one is attraction and infatuation. So naririnig na natin yung mga bagay na ito, yung infatuation, yung attraction. Sinabi that this stage is driven by brain chemicals like dopamine and oxytocin, creating intense excitement and romantic feeling. So na-mention ko sa previous webinar ko, 'di ba, or last week, yung mga chemicals na ito. Kapag kasi nakita natin yung isang tao, 'di ba, yung unang-unang nakikita or napapansin talaga natin is yung physical appearance nila. Like matangkad, maputi, moreno, chinito. Parang doon tayo unang na-attract. Tama ba? Sa physical appearance. Kung agree kayo, pwede kayong mag-react ng any reaction dun sa part na yun. Okay. And yung common behavior daw ng flirte, ay yung common behavior na attraction and infatuation ay more on flirting, idealizing the partner, wanting to be around them constantly. Pero pag crush mo yung isang tao, syempre parang lalapit ka, gusto mo laging nandoon ka sa kung nasaan yung tao din na yon. Pero yung risk naman nito is nakikita mo lang yung best version ng tao. Especially kapag, let's say, mga activities, since every one of us here naman ay members, ano, pag mga activities, nakikita mo yung ano, nakikita mo yung, like, kunyari pag may mga activities, pag kumanta siya, or nakita mo bigla nag-slow mo yung ano, yung sinasabi nila, nag-slow mo yung pagtingin mo sa kanya, or sumasayaw siya, yung mga ganong bagay, unang napapansin talaga yon. And hindi mo pa makikilala yung tao sa deeper level sa stage na ito. Kaya yung parang nakikita talaga natin is yung best version nila. Yung kahit anong sabihin ng friends mo na, "Ay hindi, ano naman yan, ganyan, ganyan." Pero yung sa atin, hindi, okay siya, the best siya, parang crush ko 'to, gusto ko 'tong taong ito. Sinabi ni Doctor Helen Fisher, this stage activates the same brain region as drug addiction. So kapag yung mga tao, let's say, gumagamit sila ng drugs or nag-take sila ng mga substance sa katawan nila. Tapos 'di ba na cause yun ng addiction sa kanila. Parang gano'n din daw 'pag in love. So totoo pala yung kanta 'no, na addict sa'yo, addict sa akin, mga gano'ng bagay. So yung attraction and infatuation, masaya siya, 'di ba? Masaya siyang stage ng life. Do you agree? Masaya talaga siya, like yung gigising ka sa umaga, ready ka pumasok sa school kasi makikita mo si crush, or attend ka ng activity kasi makikita mo si crush. It's a nice feeling. Yun yung sinasabi nila na butterflies sa sa tiyan mo, sa stomach mo. Para kanino ka bumabangon, yes. Sobrang masarap yung stage na ito. I know na na-experience niyo sila or ito. Wait lang, balik lang ako sa chat box. So unlike hanging out, dating is not a team sport. Dating is pairing off to experience the kind of one-on-one association and temporary commitment that can lead to marriage in some rare and treasured cases. Yes. Kapag naging okay yung dating, of course, magtutuloy-tuloy yun until marriage, makasal kayo. Hindi po pala totoo pag sinabi na unang nagustuhan sa tao ay mabait. Well, pwede naman siya. I think possible din naman siya na attraction. Pero kasi very generic pag sinabing mabait, 'di ba? Parang ano, parang kunyari, pinagbukas ka lang 'yan ng water bottle, mabait siya, parang gano'n lang, eh. But not yung deeper level ng mabait. Love at first glance, yes. Para kanino ka bumabahan, kay crush mo. Okay. So if you have any questions, puwede niyo siyang isulat ta's later niyo itanong sa end ng discussion. Okay. Next po. Sorry, nag-jump. Next is uncertainty and exploration, also called reality check or discovery phase.
So let's say, sa panliligaw na part, ito yung parang medyo papunta ka na doon sa ano, either papunta ka na doon sa pabigay ka na ng yes, or either nagsa-start na kayo ng relationship. Sinabi dito na emotional and cognitive evaluation kicks in, you begin to notice differences and evaluate compatibility. Well, totoo naman kasi talaga yon na makikita talaga natin or kailangan talaga natin ma-notice din yung mga differences ng bawat isa. Parang wag tayong masyadong magpabulag doon sa love, yung parang gano'n, naging bulag na sa pag-ibig 'no. Kahit mayroong mga pagkakaiba-iba parang sine-set aside natin siya. Mahalaga na malaman natin yung pagkakaiba-iba nun or pagkakaiba-iba natin with that specific person na pinu-pursue tayo or wino-workout natin. This is the stage where many couples break up if values, goals, or personalities clash. So, yeah, we grow up sa iba't ibang environment. We grow up na iba yung itinuro sa atin ng parents natin or lumaki tayo na like iba talaga. Kahit kahit even members, 'di ba? Kahit membro ng simbahan, iba-iba pa rin kahit iisa lang yung mga standards na fina-follow natin. Iba-iba pa rin yung personalities natin, yung characteristic natin. And malaki siyang malaki siyang part ng pakikipagrelasyon natin. Kasi yung mga bagay na yun, yung mga traits na yun, madadala natin siya doon sa relationship. Now, sinabi na yung kailangan mong mga skills dito is dapat meron kayong open and healthy communication din. And yung curiosity over judgment, okay talaga siya na it's okay to be curious. Merong sinabi na merong video yung ano siya, love guru siya, parang gano'n. Parang relationship, um, tawag dito, relationship counselor siya. Sinabi niya na if you are dating daw, let's say nagde-date pa lang or someone is courting you, kailangan mo daw siyang tanungin ng 3 questions. Okay, puwede niyo 'tong isulat. The first question daw is, "Where are you going? Where are you going?" It means, saan ka papunta? Ano ba yung direction mo? Ano ba yung gusto mong, um, makamit or ano yung mga dreams mo? Ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Kasi kung hindi mo alam kung saan papunta yung taong ito, paano ka susunod? Paano ka magfo-follow? Second is, what do you see? Ano ba yung vision niya? Ano yung dreams niya? Ano yung gusto ba niya? Do you see yourself ba na ikakasal? Do you see yourself na magkakaroon ng anak? Do you see yourself na magke-create ng family? Kasi baka ang tagal niyo na sa relationship, hindi mo pala natanong 'to or hindi niyo napag-usapan yung mga bagay na ito. Tapos nagtataka ka, bakit hindi pa siya nagpo-propose? Ba't parang ang tagal na namin pero parang wala siyang plano na magpakasal. Kasi baka ang akala mo lang din, nag-iwe-wait lang siya pero sa end pala niya, wala siyang planong magpakasal, hindi siya naniniwala sa marriage, hindi siya naniniwala sa family. So mahalaga yung bagay na iyon. Next is, what do you think about me? Most of the time daw, kapag we are with the person that we like, yung unang pumapasok sa isip natin, ano kayang iniisip niya sa'kin? Ano kaya yung, um, yun parang anong iniisip niya sa'kin? Anong ano yung word na yun? Anong tingin niya sa akin? Parang gano'n. We are parang focus tayo masyado sa kung paano niya tayo tingnan. Pero dapat kilalanin muna natin yung tao na yun by answering or by asking question dun sa 1 and 2 na where are you going in life and what do you see? Tas tsaka mo na lang itanong yung third part na what do you think about me? Kasi once na natanong mo na yung 1 and 2 na question, parang you can decide already na parang, "Okey, sasama ba ako sa taong ito? Hahayaan ko ba na i-lead ako ng taong ito kung ganito yung kanyang vision sa buhay, kung ganito yung the way niya makita yung buhay or the way niya ibi-build yung relationship na possible na magkaroon kami." Relationships are more than just feelings, yes. It takes a lot, sacrifice, time, lahat. Hindi lang dapat feelings yung pinapairal natin. Akala ko po ang last ay, "Why are you crying? Why are you crying, Bella?" Okay, next po. Intimacy and vulnerability. You begin sharing deep emotional truths, traumas, family, history, or insecurities. So dapat ito part na 'to ng ano, I think yung level na ito or yung stage na ito is
kayo na together. You are already in a relationship, tapos na yung courting stage, and you're able to share yung mga deep truths mo, yung mga skeleton sa loob ng closet mo. Hindi ka na natatakot maging vulnerable doon sa partner mo. And 'di ba na-mention ko last time na kumbaga yung sexual intimacy, mas okay yung emotional, mas greater yung emotional intimacy than sexual intimacy. Mas magko-connect kayo together if you're emotionally connected. Meron kayong emotional intimacy. Sabi na research insights, couples were able to be emotionally vulnerable without fear of judgment, builds stronger bonds. So, mahalaga yon. Kailangan, pag nagdi-date pa lang kayo or naliligaw pa lang si best friend or si guy sa inyo, kailangan clear na yon na ito yung kailangan ko. Kailangan maging emotionally vulnerable ako. Kaya ko dapat mag-open up sa'yo without you judging me. And kung kayo naman yung magte-take ng mga ganun, wag niyong i-judge yung partner ninyo. Kung ano man yung traumas niya, kung ano man yung history niya, ano man yung insecurities niya. Kasi create tayo na magkakaiba talaga, no, marami at may mga bagay na hindi na talaga natin makontrol pero nangyayari siya sa buhay natin. So, wala na tayong magagawa doon. Hindi tayo para i-judge yung partner natin or yung someone na wino-workout natin. Kung hindi man natin maintindihan, uli kung ano yung nangyayari sa kanya, ano yung nararamdaman niya, or paano siya i-heal. Kasi we cannot heal them, we cannot fix them. Sila lang din yung makakatulong sa sarili nila. But we can give support. Sinabi na yung warning sign ay, if vulnerability is met with criticism and avoidance, the relationship may weaken. Of course, hindi mo dapat i-criticize yung partner mo or yung someone na special sa'yo if nag-open up sila. At hindi mo pwedeng balewalain na parang, okay na yun, matagal naman na yun, wala na yun, okay na yun. Wag mo nang isipin yun. Like, let's live in the present. So, hindi pwedeng ganon. Okay? And sinabi na yung vulnerability is the foundation of intimacy, not weakness. So kung pakiramdam nyo, nagiging weak kayo or parang naging vulnerable kayo sa partner nyo, hindi ibig sabihin na mahina kayo as a person. It shows that you're stronger. Kasi kaya nyong ilabas yung mga bagay na hindi kayang ilabas sa mga normal na tao. Kaya mong mag-open up. Parang ganun. So don't think na you are making the relationship toxic or you're making the relationship na maging weak dahil doon sa mga baggage na dala-dala mo pa. Okay. Tinablan lang talaga ng pangungulila. Yeah, may mga ganun. Sige, let's ask someone to read. Sino pang may mic? Sino pang nandito sa aking webinar? Eunice, makakapagsalita ka ba? Although nagsabi ka kanina, pero possible ba? Hindi, parang hindi. Si Daryl. Daryl, makakapag-read ka? Yes po. Yan. Okay lang pa ba sa lahat? Sige. Okay. Power struggle differentiation. What happens? Real life issues, personality clashes, or unmet needs surface. Couples starts asserting their individuality. Psychologists say this is make or break phase. Those who learn to resolve conflict respectfully move forward. Key tools, conflict resolution, compromise, and emotional maturity. Okay, thank you so much. So dito na yung stage na makikita na natin yung mga totoong issues. Hindi lang yung issue na hindi ka kumain, sinuntok na yung pader. So hindi yun ha, yun yung mga little issues lang, mga misunderstanding lang. Pero ito, makikita na talaga natin yung, heart issue, mga real life issues, mga personality, yung minsan dito pumapasok yung term na parang ganito pala siya, parang dati hindi naman siya ganito. Tapos nakikilala mo yung personality niya. And syempre may mga may mga needs na tayo na minsan hindi na po-provide nung partner or nung someone natin, special someone natin. So sa start yun ng kumbaga fire doon. And couples start asserting their individuality. Most of the time, diba, pag minsan nasa isang relationship, parang ano ginagawa ko sa relationship na ito? Parang bakit ganito? May more on gano'n, nagtatanong na sila. So, dapat sa isang relationship, hindi mo dapat mawala yung pagkatao mo. Yung parang, di ba sinabi ko sa inyo na parang don't
make someone your world. Parang yung tipong malulos ka na dahil lang doon sa love na meron. So, maraming times na ito, sa stage na ito, dito na yung part na nagde-decide na lang na, okay, let's just end this relationship. Baka hindi lang talaga tayo meant to be. Baka hindi lang talaga tayo compatible. But I know na may mga couples kahit magkaiba yung kanilang personality, yung kumaga opposite attract, they're able to parang survive yung mga real life issues, mga personality clash. It still depends at mga tao. And yun, kailangan meron tayong conflict resolution. I'll be talking about this sa mga webinar, yung conflict resolution. And then, of course, we need to compromise and emotional maturity. Kailangan talaga ng emotional maturity. Kailangan matured ka when you're handling yung mga issues ninyo as a couple din. Okay. Next. Ay. Or, yan. Okay. Stability and deep attachment. Kuya Andrew, nakakapag-read ka, Kuya Andrew? Or work ka? I think no yun. No, no ata yun. Okay. Sige, balik na lang tayo kay Marge. Okay lang, Marge. Yes. Thank you. Okay. Stability and deep attachment. What happens? The relationship becomes a secure base. There's mutual respect, emotional safety, and aligned values. Research shows stability predicts long-term success more than passion alone. You feel safe, accepted, and respected, even when things aren't perfect. Nice. Ito yung pinakamasarap or pinakamasaya na stages when you're in a relationship or when you are in love, no? Becomes a secure base. Nandoon na yung, parang after lahat ng pinagdaanan nyo, alam nyo pa din na this relationship is, parang mananalo pa din, gonna win pa din, strong pa din, ganon. And stability predicts long-term success more than passion alone. Sa relationship na ito, or sa relationship na meron kayo or gusto nyong magkaroon in the future, kailangan lagi nyong mararamdaman na kayo ay safe, you can be vulnerable, you're accepted, kahit anong flaws meron kayo. At kasi meron din naman siyang mga imperfections, meron din siyang flaws, and merong respect. Hindi dapat mawawala yung respect. Kahit gaano man kayo ka-close, dapat merong boundaries pa din. Okay? And even when things aren't perfect. Yung relationship, hindi naman siya laging bed of roses. Hindi siya palaging masaya. May times talaga na um, may mga problems, may mga hardships talaga, masusubok talaga yung relationship ninyo. But that doesn't mean na ang laging solution is to end it. As much as possible, you need to fight for it. Kasi kapag iiwan mo lang yung relationship na yon and then pupunta ka sa next relationship, that doesn't guarantee na magiging okay ulit yung relationship mo, yung next relationship mo. Parang kung ang lagi mong solution is to escape, to run away, and find another one, mauulit at mauulit lang yan. Parang pattern lang din siya. Sige, pag-isipan mo lang kung ano yung itatanong mo mamaya. And last, the ball. Commitment to long term. Sige, dahil last naman na to, I'll read it. What happens? Parang yung pag sinabing what happens, parang si to. What happened, Bella? You accept each other fully, choosing each other even through flaws and challenges. Committed na kayo, like, okay, this is it. Wala nang makakapigil. I am committed to this person, no matter kadami siyang flaws, kahit ano man yung pinagdadaanan namin, committed ako dito. Marriage, long-term partnership, or shared life plan. So, sa isang relationship, if you are boyfriend-girlfriend na, mahalaga na meron kayong goal.
Ano yung goal niyo? Ano yung gusto niyong marating as a couple? If it's marriage, ano yung mga plans ninyo? So plans can be changed kasi depende kung ano yung mga resources lang na meron kayo or kung ano man yung circumstances na maaring meron kayo or ma-encounter kayo. Pero dapat yung goal, yung goal ninyo, yun pa din, no? Marriage pa din, of course. Love is now intentional, not just emotional. Ito yung sinasabi kanina ni Kuya Andrew na yung relationship, hindi lang siya basta feelings. Hindi ka laging magre-rely sa emotions mo or sa feelings mo kasi hindi siya perfect. Hindi laging 100% okay yung feelings mo, okay yung emotions mo. So, love is a choice. Love is a verb. Again, you need to work things out para mag-work yung relationship ninyo. And masasabi mo daw na real love begins when the infatuation fades. Mayroong story na may isang lalaki, tinanong niya yung isa ding lalaki. Sabi niya ay, "Do you love her?" Sabi nung isa, "I love everything about her." Tapos sabi, "No, do you love her?" Sumagot ulit siya, "I love everything about her nga." Parang gano'n. Parang pinipilit niya, "Oo nga, I love everything about her." Pero yung question po kasi is, do you love her? What if yung everything na yun mawala siya? Like for example, you love her or him kasi ang ganda niya, ang kinis ng mukha niya, ang kinis ng kutis niya, talagang flawless. So syempre, dadating yung time na you're getting old, naman yung sinasabi mangulibot din yung ating katawan, ay yung ating mga balat, and marami pang mga changes na mangyayari, but will you still love that person? Let's say, minahal mo siya, financially stable kayo, pero may nangyari, kaya medyo na-short kayo sa budget. Hindi na siya gano'n kagalante when it comes to the financial. Kumbaga parang walang-wala na siya, pero will you still love that person? And if yung sagot doon sa mga gano'ng scenario is yes, of course that's real love. Hindi tayo magbabase dun sa everything na meron siya. Kasi kapag nag-fade yun, 'pag nawala na yun, baka mawala na din yung love natin. So, let's not focus doon sa kung ano yung meron lang siya. Meron ding tinatawag na 80-20 rule. I don't know kung narinig niyo na siya. Yung 80 is yun yung naibibigay ng partner mo. Yung 20 is yung hindi. Pero most of the time, we keep on focusing dun sa 20, dun sa wala. Parang nababalewala na natin yung 80%, tapos naglo-look tayo dun sa 20%. And most of the time then, yun yung hinahanap natin sa ibang tao. So, kailangan, we need to be maging kontento sa kung ano yung meron yung partner natin. And both of you should work doon sa perfection na yun. Diba? Yung perfection naman kasi wala pa ngayon sa mundo ngayon. And kailangan together nyo yun i-build. I'll read this ngayon na. Sige. I believe na lahat ng tao ay may red flag. I also believe na red flags and green flags sometimes are subjective or based sa personal belief natin. Question is, at any stage of the relationship, whether dating pa lang or going towards marriage na, ano yung best indicator na balanse pa din ang workable balanse pa din and workable yung red and green flag? Anong indicator na balanse pa din? I think, yes, totoo naman yun. Ako, aminado ako na I think I also possess yung mga red flag din. Kasi I'm not perfect as a person din. And I know yung partner ko din, meron din siyang red flag. And meron kami both green flag. So, sa isang couple na may mga ganito, parang don't focus too much doon sa red flags ng bawat isa na parang pinipinpoint mo sa kanya na ganito ka, ganyan ka. Strive um, to become better. Parang instead na nagpipinpoint ka sa kanya, start sa sarili mo. Na parang ano ba yung mga bagay na hindi maganda. And I think yung pagkakaroon ng open communication, you're talking about um, yung relationship ninyo. You're talking about yung mga bagay na hindi mo gusto about sa kanya, sinasabi din niya yun sa'yo. Doon magkakaroon ng balance na nawo-workout niyo. Aware si girl na meron siyang red flag na alam mo, parang gano'n. Applicable din kaya ito sa mga gusto mag-try ulit. I think puwede naman, applicable naman siya sa mga gusto mag-try ulit.
if you're going to pursue yung someone. Kasi syempre, malalaman mo yun eh, parang, nitong time na to, ito yung red flags ko. Baka ito yung parang sala kaya hindi ako nakapasa. Tapos pwede mo ring i-workout yun, gawin mo yung best mo to become better. Always naman may chance. And then try ulit. Baka this time umokey na siya. Kasi yung desire mo naman is to become better. That's one thing na malalaman mo that yung love na meron ka is pure and genuine if gusto mong maging better. Not just to impress that person, but to become better. Ayun. So, going back, yung best indicator na balanse pa rin ng unworkable yung red flag and green flag. If nakapag-uusapan niyo siya, aware ka na ganito yung red flags mo or green flags mo, mga ganung bagay. Okay. So, meron po, dito, meron siyang timeline. Ay, timeline ba tawag dito? Yung first stages, meron siyang sinabing mga months kung kailan siya nangyayari. So, sa attraction, nangyayari siya sa 0 to 3 months. Yung infatuation nagsa-start siya 0 to 3 months. So, if you think, baka may couples dito na 2 months pa lang or 1 week pa lang, baka sabihin nyo, hala, infatuated lang ata siya sa akin. So, hindi naman. It depends. Yung uncertainty, yung part na mapapatanong ka, ano ba, okay ba kami, compatible ba kami, nagyayari siya kapag 3 to 6 months. Whether you're in a relationship or courting stage. Yung commitment nangyayari na siya kapag 6 to 1 year na yung relationship ninyo or yung wino-workout ninyo. Intimacy, nangyayari siya 1 to 2 years. Yung power struggle, yung mga problems, lumalabas na talaga siya. So, 1.5 to 3 years. Pag matagal na kayo sa relationship, talagang lalabas na yung mga totoong pagkatao natin. And yung mga struggles, yung mga health issues, lalabas na siya. Stability, 2 to 4. Kapag 2 to 4 na. 2 to 4 years. Sorry. And then yung commitment, 3 years onwards. Now, baka nga may mga part na sabihin mo na, 2 months pa lang kami pero parang baka nasa infatuation pa lang siya sa akin, hindi pa siya sure sa akin, tinatest pa lang niya ako. Hindi gano'n. Yung mga bagay na ito, estimated lang siya. Hindi siya fully nag-a-apply sa lahat. It depends. Kasi may part na mag-o-overlap. Merong part na, let's say, yung attraction. Attracted ka sa kanya, infatuated ka sa kanya, pero nangyayari na din yung parang nagda-doubt ka din, yung uncertainty. Meron namang din nag-skip ng stages. Committed ka na bago mo, parang na-feel mo na I will commit to this person kahit hindi ko pa fully na-explore yung values niya sa buhay. Siguro, spiritually speaking, pag nag-pray tayo, 'di ba? Pag nag-a-ask tayo ng guidance sa Diyos, and then the Spirit will confirm na, yes, this is the right person. You can, despite ng mga flaws, you can work things out. And then, um, yung timeline din na ito, it depends sa kung gaano na katagal din yung relationship nyo, kung gaano din kayo ka-matured enough sa isang relationship. Pwede siyang maging mas mabilis, pwedeng mas maging matagal, pwedeng may mga mas skip na stages. And depende din sa kung gaano kayo ka-compatible as a partner or as a couple. Nagde-depend siya. Now, let's say LDR. Siyempre mas matagal yun. Mas matagal yung doon, yung flow ng stages. Kasi ang hirap naman, puro lang kayo video calls, phone calls. Mahirap yung getting to know. Mas mahirap yung part na mag-open up ka. Especially pag nag-aaway, yung power struggle. Mahirap siya kapag palaging LDR. So, yun nga, hindi ko sinasabi na kung anong year kayo, anong months kayo, ay dun lang papasok yun. It depends pa rin sa inyo sa kung paano nyo i-handle yung relationship and how mature you are. Yan. Okay. Wait. Okay. Sorry. Thank you. So, sa culture natin, we are, parang tinuruan tayo ng about sa mga panliligaw. Bakit yung iba second date pa lang nag-propose na? Yeah, oo, totoo may mga gano'n. Like second date pa lang nagpo-propose na or like after mission, 'di ba? Rekta agad sila.
Well, I don't know kung ano yung nararamdaman nila, and I can't judge them, parang gano'n. Hindi ko din alam kung papaano. To be honest, I admire their faith kapag may mga gano'n na parang, wow, ang galing naman nila. Nag-yes agad si sister, nag-yes agad si girl, nagpapakasal agad sila ng ganito yung situation. Pero siguro may ano din 'to, may guidance din, divine ano, guidance din ng Diyos kung bakit nagwo-work sa kanila, of course. And siguro may mga part na depende rin kasi yun, eh, sa kung gaano sila naging matagal magkakilala before. Baka na-o-overlook lang natin or hindi natin alam na parang, baka childhood best friend sila or lumaki sila together tapos, um, nag-date sila, nag-try sila, and then dahil kilala na yung isa't isa, wala na silang fear and doubts na, "Okey, sige, let's do it." And siyempre I think ano, napagdadasal naman nila yung mga bagay na yun. Yun, nasagot ko ba yung tanong? Okey. So yun, about ligaw. Gamitin natin yung chat box po ulit ano. Ano yung thoughts ninyo about ligaw? Kasi yung panliligaw, yung generation ngayon, hindi na masyado sa mga panliligaw. Parang gusto mo ako, gusto kita, okay, let's go. Sige, ano yung take nyo sa panliligaw? Is it okay pa rin ba na gawin ngayon? G pa din ba kayo sa thoughts na yon? Type yes, type no, or mag-react kayo gamit ang ating emoji. Yes po, yes. I think same din. Parang siguro sa mga magiging future children ko, I'll still encourage them to do the same thing. Sobrang maganda siya na part na liligawan mo yung isang tao. Okay. So, yan. Meron tayong mini games ulit. It's giving reaction. Okay. Okay. Ang gagamitin lang nating mga reactions ay yung haha. Kapag haha, ay, sorry, effort. Effort. Yes, effort. Haha, I know. It means no, ha? Yung like, so, parang okay, pwede na. Ay, mali yung spelling. Tapos yung heart, of course. Ano ba yun? Like 100% okay. Gets? Meron ako ditong dalawang set ng mga, okay, meron ditong dating ideas. Like, nagde-date pa lang talaga. Date, tapos courting. Yung kasama na yun. Sa iba pa yung scenario kapag magkarelasyon na kayo, boyfriend, girlfriend na kayo. So, may mga sasabihin akong mga bagay dito. Tapos, base dun sa, gamitin niyo yung reaction ninyo. Kapag haha, it means no sa inyo yung ganung part. Tapos, like, medyo, maybe so, and heart, parang okay yung idea na yun. Okay, the first one. Ito yung mga date ha. Sabing date, um, nag-date lang kayo, wala pang commitment, or nanliligaw. Dinala mo siya sa isang cafe. Is it haha, like, or heart? Sige, let's see yung perspective ninyo. Cafe date, medyo. Okay, kasi hindi daw tayo nagkakape. Walking in the park or beach. May mga okay, may mga nag-heart. Gusto ko din yun. Tapos madumi yung dagat. Visit a museum. Museum. Ako, sa ano to? Sa Manila pwede. Sa iba pwede. Sa iba G. Food trip. First date. Food trip. Pwede. Live music. Ayoko nito. Pag first date, live music. Hindi kayo mag-uusap. Hindi kayo magkakarinigan dito. Mahirap. Mga bowling, mga arcade. First date. Siguro para to break the ice, no? Ice cream date. Cream date. Yes naman. Ito, mga nangyayari during first date. Nag-I love you agad sa inyo. Or you as a guy, nag-I love you ka. Speed.
Holding hands. First date, second date. Let's say, first to second, holding hands. Um, Respectful touches on the arm or shoulder. Oh, pwede daw. Haha pa din. Ano to? Opening yung doors sa inyo. Pagiging gentleman. Go-open ng door, syempre. Kahit kaya namin, open yung door. Offering a offering or sharing food. Bawal madamot first date eh. Giving gifts agad. Nag-give agad ng gift sa'yo. First date. So. Hatid sundo. Tumatawa si Daryl. Hatid sundo. Pet. Syempre, hatid sundo. Dapat hatid sundo. Taking photos agad. First date. Wala pang commitment. Ano mo, souvenir. Checking in during the date if they're comfortable or want to slow down. For example, nagdi-date kayo, coffee date or whatever, tas bigla mo siyang i-a-ask or bigla kanyang in-ask, okay ka ba? Comfortable ka ba? I think it's a yes. It's a heart. Thank you, darling, sa paghatid. What a sweet girlfriend, hinatid. Asking how's the date? After na nung date. Let's say, nag-text, nag-chat. Kamusta yung date natin? Follow up. Masusundan pa ba? Yes. Lastly, ito, may napanood akong podcast dito. And ito yung pinag-uusapan. Yung lalaki yung nagbabayad ng bills. First date, second date. Lalaki lang yung nagbabayad ng bills. Anong thoughts niyo doon? So. Sa mga girls, lalaki yung magbabayad ng first date. Sige, first date. Anong reaction ng mga kababaihan? Haha, ayaw mo? May mga ayaw. Ako, for me, yung take ko, I think okay lang na yung guy yung mag-pay kasi siya yung nag-invite. But second date, okay lang ding mag-contribute ka. Kasi it means okay sa'yo yung first date. Okay sa'yo si guy. Pwede kang, like, sumama ka for the second date. So, I think it's okay. Pero, syempre, hindi naman pera dapat yung maging issue. Okay, next na, boyfriend-girlfriend na, in a relationship na, picnic date. Okay. Movie date. Cooking together. Ayaw niyo magluto. Mga hindi siguro kayo nagluluto. Ay, hindi. Nag-heart. Excuse me. Road trip. Board games. Board na board sa games. Ano to? Carnival date. Okay. Since kayo na ay in a relationship na, ha, okay lang ba na yung pag every time kakain kayo sa labas, 50-50 yung bayad? Hati na kayo. Pwede. Sa iba, okay. So. What if si guy, sinabi niya na, parang hindi ka ready na magbabayad, pero sinabi niya, "Uy, hati tayo ah." Parang gano'n. Bilang after niyong kumain ng napakasarap na pagkain, sinabi niya, "Uy, hati tayo sa bill ha. Kayo na nito, you're together." Anong reaction niyo? Pwede. Yeah, wala namang problema sa iba. Yung man, yung lalaki, yung nag-i-initiate ng date. Yung magbihis ka, susunduin kita ng ganitong oras. Yung mga pantasya namin, mga K-drama moment. Bihis ka, susunduin. Okay. What else? Ito, giving each other space when needed, giving each other space when needed, but always checking in. Yes. Yeah, mahalaga po ang me time sa isang relationship. That doesn't mean na parang, wait lang, I need 30 minutes. Ibig sabihin nun, hindi niya na ako mahal or ay, wala na siyang sa akin, affection. Okay.
Let's just end it there na lang sa larong yan. So, thank you so much sa inyong bihis ka dala ka resume. Kung sino mag-iya siya magbabayad. Yeah, pwede din naman yun. Well, dun sa part ng bill or paying the bill, kasi yun yung mga narinig kong mga hot topic regarding sa sa mga date. Wala namang masama kung mag-share din si girl, magbibigay siya. Kasi, like, kumain ka din naman. Nabusog ka din naman. It's okay naman. Wala namang problema dun. Pero I think for me lang, I don't know sa inyo, siguro yung first, second, or siguro first na lang, pwedeng dapat si guy yung mag-initiate. Hindi ko sinasabi na parang hindi ko kayo pinupuksa ng mga lalaki dito. Pero alam niyo yun, parang especially kasi kayo yung mag-aaya eh. So dapat na-plan nyo siya ahead of time. Tapos the next or the following date, pwede nang mag-share si girl. Pero hindi dapat magiging issue yun ha, na may 50-50 tayo or uy, ako yung nagbayad nung dapat ikaw naman. So, parang baka nakafocus na sobra dun sa, sa bilangan na parang, uy, ako yung nagbayad dito, dapat ikaw naman dito. Yeah, dapat talagang pag-usapan yung mga finances na ganun. Kung paano ano yung take ninyo kapag kakain. Baka kasi, si guy ay, "Sige ako na, sagot ko na palagi." Tapos siyempre si girl baka ma-feel bad siya na parang, I think parang burden naman ako, kaya ko namang magbigay, kaya ko naman din magbayad sa sarili ko. Ta's baka naman ang thinking naman ni boy, "Hindi, sasagutin ko na kaya ko 'to kasi ako yung lalaki." So kailangan meron kayong conversation together or na-plan na ano yung mangyayari kapag kakain tayo sa labas, ganito yung pagkain, ay ganito yung, amount nung pagkain, anong gagawin natin or baka puwedeng ako sa drinks, ikaw sa ganito, yan. Okay, okay. Okay, let's talk about pag in a relationship na. Wait lang. Hatiin ko lang po yung screen ko. Okay, kapag in a relationship na, successful ang dating. Nakilala mo, sinabi mo na, okay, let's start this relationship. Kailangan, ano naman yung mga bagay na kailangan natin para ma-sustain yung or mag-work yung relationship na meron kayo. So, syempre, kaya ka naman nakikipag-date is because yung goal mo is to get married, di ba? Yun, tama ba? You date to marry? You date to marry? You date to marry? Agree? Agree. Okay, first, kailangan keep expressing appreciation and affection. So, importante na as a couple na kayo, you know how to appreciate yung partner ninyo. You know how to say thank you. You know how to say, kumbaga, mga I love you, mga ganon. Kailangan, kahit hindi ka ganong klase ng tao, kailangan mong mag-exert ng effort para makapag-express kung gaano mo na-appreciate yung partner mo. 'Di ba? And yung mga compliments like, you look great tonight, ang ganda ng damit mo, yung mga ganong simpleng bagay. Malaking bagay na siya sa relationship. You are connecting with your partner. Next, sorry. Turn towards, not away. Beads for connection. Healthy couples respond to each other's small emotional beads. Meron tayong tinatawag na emotional beads. Ano yung emotional beads? Yung emotional beads, for example, sinabi ko na, kunwari, I'm with my partner. Tapos sinabi ko, ang init. Tapos yung initial reaction niya, yung response niya sa akin is like, for example, kuha siya ng any kind of paper or pamaypay na itatupad sa akin. So, let's say, grabe nakakapagod yung araw na ito. Kuha siya ng water. Mga ganon, yung mga maliliit na bagay na sinasabi ng ating partner or ng ating future partner, kailangan maging aware kayo doon kasi doon kayo makakakonect. Yung iba sinasabi, I'm too busy to connect with my partner or with my girlfriend, with my boyfriend kasi wala akong ngang time. Pero minsan, meron naman talaga. Sa lahat ng mga sinasabi nila, meron kang makukuha dong mga emotional beads na pwede kang kumonect sa kanila. So, yun yung mga jokes, yung mga comment, yung pag nagsalita sila, hindi lang dumaan sa tenga mo, pero may nakuha ka. Though hindi mo siya magagawa perfectly, pero at least mas makapag-strive ka na makakonect dun sa mga maliliit na bagay. Mag-joke ka like, sobrang pagod ako today, sobrang sad ko today. Tapos, pwede kang magpasok ng joke para lang maging masaya siya. Issue agad ibibigay.
Yes! Oh, pwede yun. Yeah, small beads. Depende sa kung ano yung relationship na meron kayo. Next ay, fight fair and repair quickly. Narinig niyo na ba yung sinabi na hindi siya sa dami ng away, pero sa quality ng away? Narinig niyo na yun? Sinong nakakarinig na sa gano'n? It's not about the quantity or bilang ng away, it's the quality kung paano kayo mag-away. Wala pa. So, parang gano'n din yun. How couples repair after a fight that predicts. Maraming beses na normal po ba yung away? Yes, normal yung away. 'Pag hindi kayo nag-aaway, matakot ka. Yun yung hindi normal, yung hindi kayo nag-aaway. Masyadong perfect yung relationship niyo in a way na, parang kinikip mo na lang sa sarili mo lahat ng mga nafi-feel mo. Kasi imposibleng wala kang mafi-feel na inis or tampo dun sa partner mo. So, kapag hindi ka nakikipag-away din, hindi healthy. Ay, 'di ba po contention? Iba naman yung iba naman kasi for me iba yung away 'pag sinabi talaga 'pag minsan may nagtatanong sa'min, "Nag-away na kayo?" Parang, hindi." Kasi yung away for me is yung word na parang talagang nagsisigawan, nagbabatuhan ng kung ano-anong mga words na masasakit. Iba dun sa parang meron lang kayo ding misunderstanding, meron kayong problem sa relationship ninyo. And kapag may problem, hindi naman kailangan naninigaw ka, nakikipag, gitan ka talaga na, "Hindi, kailangan ako yung panalo, ako yung tama, yung ganito." Kasi kapag gano'n yung desire mo, dun papasok yung contention. Pero if you have this if you have, um, misunderstanding as a couple or as a couple na lang, since wala pa namang married dito. Tapos yung way niyo para ayusin is malumanay, nag-uusap talaga kayo, kahit hindi kayo mag-agree sa bawat isa, pero the way kayo mag-usap, "Okey, uupo tayo together, pag-uusapan natin 'to." Mga gano'ng bagay. Okey 'yun, pero yung magbabatuhan pa kayo, magsasakitan pa kayo, 'yun yung contention, isa pa devil. Away, facing and talking about problems. Yeah, iba-iba naman 'yun. So, don't focus doon sa ilan yung away ninyo, pero dun kayo mag-focus, paano ko ba 'to iso-solve? Paano namin ito iso-solve? Yung triangle, familiar kayo yung triangle, yung Diyos, ikaw, tapos yung partner mo. Kailangan ikaw, as individual, you have relationship with God. Siya din, tapos kayong dalawa sa baba, you have connection together, and both of you should have um, connection din or relationship with God. Kasi kapag gano'n yung parang yung laging nasa center yung Diyos, lahat ng away na meron kayo, hindi siya magle-lead sa maghiwalay na tayo, mga gano'n. Kasi naso-soften yung hearts ng bawat isa. And it's always you, your partner, versus doon sa problem. Hindi laging kayo yung magka-clash. Yeah. Sayang ang mga away 'pag yung minsan kasi kapag galit ka, kapag may issues, hindi niyo naiintindihan yung bawat isa. Siyempre nakakapagsabi ka lang din ng mga bagay na hindi mo naman talaga gustong sabihin. Talagang mainit lang yung ulo mo, na nadadala ka lang. So, kailangan kung may mga misunderstanding kayo, talagang pipitik kayo kasi minsan stress sa anumang bagay. It's okay to calm down and have yung time na parang, "Okay, sige, magre-relax muna tayo, later natin pag-usapan kapag kalmado na yung bawat isa." Merong nagtanong dati, parang kasi 'di ba sabi, "Wag kayong matutulog ng hindi kayo nagkakaayos." Well, it depends. If yung away ninyo ay very maliit lang naman, siyempre kaya niyong tapusin ng isang gabi. Pero kapag malaki yung pagsubok, kapag malaki yung problem ninyo, it's okay na ipagpabukas niyo. Pero dapat nag-usap kayo the night na, "Okay, we're both tired, kailangan na natin ng sleep. Tomorrow we can talk about it. Ganitong oras natin pag-uusapan 'to. For now, let's just rest." And then dapat daw 'pag gano'n, like you still say, "I love you." Parang gano'n. I i-re-reassure mo siya na mahal pa rin kita despite ng problems na meron tayo. Paano po 'pag puyat yung isa pero nag-aaway sila? Paano po 'pag puyat yung isa pero nag-aaway sila? Matulog na kayo. Kasi puyat ka na, pagod ka na, 'di mo na maaayos 'yan. So, it's okay to take a break, a rest, calm down,
bukas natin pag-usapan ng ganitong oras. Dapat may plan kayo for tomorrow. Hindi yung pwedeng tutulog ka na lang bigla. Sabi daw, it's good to ask your partner during conflict, what do you need? Solution. Yes. Tanungin niyo din kung ano yung gusto ng partner ninyo. What do you need? Ano bang kailangan mo? Do you need time to wag yung palaging iisipin na inaatake kayo ng partner ninyo. It's okay kapag yung partner niyo ay humingi ng time or ng space or ayaw niyang munang pag-usapan kasi malay niyo, yun yung coping mechanism niya para hindi lumala or mag-fuel yung away. Okay. Next. Wait, ayaw mag-next. Next is create shared meanings and rituals. So, ito yung mga part ng movie night. Well, this applies din yung mga movie night kapag kaya naman sa relationship pa lang kahit hindi pa married. Pwede naman siya. At kung ano yung mga napag-usapan nyo na gusto nyo both gawin. Mga travels, mga road trip, malaking bagay yon para mas hindi mawala yung spark na meron kayo as a couple. Keep dating each other. So, kahit napasagot nyo na siya sa mga kalalakihan dito, kahit napasagot nyo na si sister, huwag kayong mapagod na makipag-date pa din sa kanya. Kailangan may time kayo sa kanya. Kailangan, as much as possible, nakakalabas pa rin kayo kahit gaano ka-busy. And this applies din kapag married na kayo. Kailangan meron kayong time together to date each other. Kailangan nating paganahin or palabasin lahat ng dopamine or oxytocin niya. Next. Maintain emotional intimacy. Like what I've said, malaki yung impact ng emotional closeness kaysa dun sa mga sexual intimacy. Kasi you can connect. Yun yung mag-connect talaga sa inyo eh. Mas maiintindihan niyo yung bawat isa. So, kailangan kilala niyo yung partner niyo emotionally. Isa din to, pag nanliligaw pa lang sa inyo or nililigawan kayo or whatsoever yung relationship, wala pang commitment, make sure na alam niyo kung paano siya magalit, paano siya kapag sad siya, ano yung ginagawa niya. Kasi doon kayo makapag-decide, do I really, parang kaya ko ba na makasama yung taong ganito? Mamaya, hindi nyo alam, pag galit pala siya, like nananakit siya, abusive siya. So, kailangan alam nyo kung paano siya magalit, paano siya kapag sad siya, kapag depressed siya, kapag stress siya, mga ganong bagay. Kailangan yung alamin yung emotional capacity din niya. Then you decide, magpupush through pa ba ako dito or ano kaya yung pwede ko maitulong sa kanya. And then, sasabihin mo din. Kailangan nag-uusap din kayo regarding that. Next. Have healthy boundaries with outside forces. Okay. May mga couples na, let's say, ako, for example, marami akong friends. And sometimes, kapag, let's say, nag-aaway kami ng partner ko, sasabihin ko dun sa mga kaibigan ko, ganyan siya. Lahat na sinabi ko. Yung mga sinabi ko na yun, hindi ko na yun mababawi. Tatatak na yun dun sa utak ng mga taong sinabihan ko. Especially kung ang nire-rants ko ay about sa partner ko, yung partner ko ganyan. Or sa family ko, si ganito kasi nakakainis. Pag ganun kasi yung nangyari, parang nasisira yung image ng partner mo doon sa mga taong mahalaga din naman sa inyo. Tapos, okay, let's say may issue, nainis ka sa partner mo, nag-rants ka sa kaibigan mo, ganito siya. More on yung rants mo, nag-criticize kasi ganito, napakatamad, napakaganto. Tapos, aalis ka na. Babalik ka na ulit dun sa relationship. Tapos, kayo as a couple, mariresolve nyo yung issue. Pero hindi mo na nabawi dun sa kaibigan mo or sa family members mo yung mga nasabi mo. So, yung image ng partner mo doon sa mga sinabihan mo, yun na yun. Kasi not most of the time naman mababawi mo or hindi mo naman masasabi na, ay, okay na pala, na-workout na namin. Minsan makakalimutan mo na sinabi mo pala yun. So it's important na wag niyong hayaan na ma-disrespect yung partner niyo dahil din sa inyo. If you have problems as a couple and you need advice from other people, pwede naman kayong manghingi ng advice without disclosing lahat. Like for example, about let's say money yung issue.
ang gusto nyo as a couple is to save kasi nga you want to get married tapos napansin mo yung isa napaka-gastador niya hindi siya nagsisave akala ko ba kailangan naming mag-save tapos sinabi niyo yun sa family members or sa friends ninyo so sira na siya sa part na yun baka sabihin pa wag ka na siya magpakasal ganito pala siya when it comes to money hindi nila alam na resolve nyo na yung issue nyo together so it's important na that may boundaries pa din. You can ask like sa parents nyo like parang paano po kayo nag-handle ng finances during your days? Ano yung pwede nyong ma-advise sa akin? Mga ganong part. So, tapos wag nyo ding hayaan na dinidisrespect ng family ninyo or ng friends ninyo yung partner ninyo. Parang set boundaries. Although kahit may part na parang may parang tama pa rin sila, pero wag nyong hayaan pa din na i-disrespect sila. Kasi siyempre, you respect them, di ba? At tapos parang, parang, anong tawag doon? Parang nababackstab yung inyong partner. Next, grow individually and together. Personal growth contributes to relationship satisfaction. Katulad ng sinabi ko last time, kailangan you grow ng ikaw lang din. Kasi kung ano yung growth mo, may inspire mo yung partner mo. So, huwag yung kakalimutan na mag-grow din together. Hindi pwedeng naiwan na yung isa. Be each other's best friend. Ayan. Dapat daw, tayo ang number one cheerleader ng ating partner or mga magiging future partner po ninyo. Hindi dapat tayo yung maninira sa kanila. Katulad ng sinabi ko kanina, we can laugh together, talk openly about sa mga nangyari sa araw ninyo. Siya yung tao na masasabihan ninyo ng lahat without judgment. Someone na makakaintindi sa inyo kasi kilala niya kayo. Someone na kahit anong sabihin mo ng mga kalokohan, parang okay lang, nakakatawa pa din, mga ganong bagay. So, wag po nating, 'di ba 'pag best friend, hindi naman natin sasaktan yung best friend natin, yung kaibigan natin. So, ganun yung part or yung gustong sabihin nito. And friendship also is the foundation of lasting. Kahit couples na kayo, dapat friends pa din kayo. May ganung part. Okay. Compromising. Any thoughts about compromising? Ano ba ito? Sige. Pwede niyong i-chat sa GC, sa GC, sa chat box. Ano ba yung compromising? What does it mean? Habang iniintay ko yung message niyo, let's read. Let's read. Okay lang, Daniel, pabasa ng lahat. Yes. Compromise is not about losing or sacrificing who you are. It's all about meeting each other halfway, balancing needs and wants, choosing the relationship over ego. It's saying, I'm willing to adjust for you, but I expect the same from you. Thank you so much. Sabi ni Daryl, prioritizing what's better for the relationship. Yeah, kung ano yung better sa relationship. Sorry, excuse me. Okay, meeting each other halfway daw. Balancing needs and wants. And choosing the relationship over ego, over yung pride ng bawat isa sa atin. Sabi na, I'm willing to adjust for us, but I expect the same for you. Hindi yung mag-a-adjust ako pag nag-adjust ka. You're adjusting or you're compromising because you want to save the relationship. You want to work things out. Hindi dahil, oy, kahapon nag-adjust ako sa'yo, dapat ikaw din. Walang bilangan sa relationship. Okay? So let's see ano yung mga healthy compromise at yung unhealthy. Baka kasi pag sinabing compromise, hindi lahat good yun. Okay? Based on mutual respect and love. So dapat nagkakaintindihan kayo, okay, ito yung gagawin natin. Both nag-agree na ito yung gagawin nating compromising. Kapag unhealthy siya, nag-compromise ka kasi natakot ka sa partner mo. Kasi nag-guilty ka, na-feel bad ka, or nape-pressure ka na sa kanya. Yun yung unhealthy compromise. Both partners feel hurt. Kapag pag-uusapan ninyo, dapat pag-usapan ninyo ano yung compromise nyo. And dapat bawat isa, nag-share sila ng opinion. And then together, ito yung final decision. One partner always gives in. Mostly nangyayari to, I think, kapag yung guy ay punong-puno na, parang, sige na, bahala ka na, sige na, yung sa'yo na yung gagawin natin. Mga ganun, parang you always give in na lang, parang, sige, para panalo ka na, ikaw na lang, ito na lang. Tama ba? May mga ganun eh. Tapos next is solve problems together. Feel fair and balanced.
you are compromising hindi para lang sa partner ninyo, but you are compromising para sa relationship na wino-workout ninyo. Okay? Silence needs to avoid conflict. Ito din, mostly nangyayari ito sa mga kalalakihan. Yung nagsa-silent treatment na lang, di bahala ka na dyan. Or hindi na lang ako iimik para tapos na yung conflict. Diba? Well, hindi ko kayo inaano dito, inaatake ko. There's a study na ganun daw talaga yung personality. Most of the time, personality ng mga kalalakihan. Parang, yun yung, they think na yun yung best para hindi na lumaki yung issue. Pero syempre, hindi pwede. Hindi pwedeng tahimik lang sa gilid. May nag-message ba? Next, leaves room for individuality. So, hindi dapat, yun nga, hindi pwedeng mawala yung inyong pagkatao sa relationship. Kilala niyo kung sino kayo, bakit ko ginagawa ito. Okay? And causes resentment or loss of self. Hindi pwedeng ma-loss. So, parang give ka na lang ng give, compromise ka na lang ng compromise just to save the relationship without knowing na ano mo na pala yung sarili mo, nakakalimutan mo na yung sarili mo. Okay. Ano daw ang best kind of compromise? Sinong pwedeng magbasa? Si Ephraim, may ano ka? May mic ka? Makakapag-read ka? Thank you. Win-win. Not I lose you, so you win. I lose you, I lose so you can win. But let's find a solution where we both feel seen. Okay. So, malalaman mo na tama yung pagko-compromise nyo kung naka-find kayo ng solusyon and hindi na-invalidate yung feelings ng bawat isa. Compromising is, kailangan siya ng masinsinang pag-uusap. Hindi siya nangyayari lang ng ilang minuto or segundo lang. Kailangan niyo siyang pag-usapan ng maigi para mas mag-work yung relationship. So, ano daw yung mga pwedeng i-compromise? Of course, preferences. Like for example, saan tayo kakain? Or medyo malayo dito, sige dito na lang tayo. Mga ganon. Schedule and time. If sa mga dating, ganyan, or sa mga meet-up ninyo together, pwede kayong mag-compromise. Depende sa kung ano yung schedule ninyo. Pwede din daw yung mga habits ninyo, i-compromise nyo. Pwede din daw yung mga plans. Katulad nga kanina yung pag may goal kayo is to get married, di ba may plans yun. So, mako-compromise yung mga plans kapag may ibang mga situation. Ano yung mga hindi pwedeng ma-compromise? Yun yung mga core values mo, yung respect, hindi siya pwedeng ma-compromise. Kasi respect is respect. Kailangan mo ko irespeto. Honesty, truth and life goals, emotional and physical safety. Importante yun. Hindi yung pwedeng ma-compromise. And personal boundary. Okay. So, importante ang pagko-compromise kasi nga, iba-iba yung pagkatao natin. Iba-iba yung um, kinalakihan talaga natin. So, may clash talaga yan. Siguro sa early relationship, hindi pa masyadong makikita. Pero later on, at hanggang sa marriage, makikita na yan. Power struggle. So, kailangan mag-compromise. We should know how to compromise. Okay. Meron ditong sinabi na Cinderella and Glass Slipper Syndrome. Kapangalan ko lang po pero hindi ko kasalanan yung mga bagay na ito. So, lahat naman, di ba, alam niyo yung story ni Cinderella. Thumbs up, react, kapag alam niyo. Parang lahat naman alam. Sige. Di ba si Cinderella, yung story niya is, masaya yung buhay niya, and then, namatay yung mother niya, tapos yung father niya nagkaroon ng another family, tapos umas yung tatay, tapos namatay yung tatay. So, naiwan si Cinderella living with stepmother and yung stepsisters. Naging masalimuot na yung story ng buhay niya. Pumunta lang siya sa isang ball, dagdag lang yung slippers niya, and then nagkaroon na siya ng happily ever after. Itong talk na ito, isasend ko to sa GC. It's a BYU speech siya. Maganda siya. Okay. So, sabi doon na, meron to, 5 suggestions to. Pwede nyo itong screenshot or isulat sa Sinabi na, the first suggestion is for all Cinderellas and Prince Charmings to throw away their glass slippers. Bakit daw kailangan nating i-throw yung glass slippers na yun? Kasi yung concept nun is, they live happily ever after. Well, yun naman talaga yung gusto ng bawat isa sa atin. To have a relationship na we can live happily ever after. Pero what if
hindi siya laging happily ever after, laging may problema. Parang, does it mean I'm not with the right person? 'Di ba hindi naman. Sinabi, there are actually many shoes whose foot will nicely fit within the glass slippers. Totoo naman, maraming size 4, maraming size 5, 6, 7, 8, 9. Pwedeng magkasya sa kahit anong sapatos. And katulad ng sinabi ko last time, we are all right person. Sometimes hindi lang talaga nagsuswak yung napipili natin. But that doesn't mean mali tayo and ano, parang hindi din naman ibig sabihin wrong person sila. Right person pa din sila, pero wrong siya kapag tayo yung naka-partner kasi hindi nagwo-work, parang gano'n. Yung second suggestion is, don't wait for others to carry your glass slipper looking for a match. So, yung love life, yung someone ay hindi lang siya basta lang ibabagsak sa atin. We need to work, we need to find yung para sa atin. And wala siya literally glass slippers na dala-dala para sa atin. It's just a myth na parang kapag kapag ready na ako, ibibigay na ng Diyos sa'kin. We need to act sa bagay na yun. Hanapin pa din natin. Let's move. Next is exercise faith and to have courage in dating and marriage. I know maraming mga tao ang nadi-discourage na when it comes to dating and marriage, especially if they keep on trying and trying and trying, pero wala pa din. And minsan yung pressure ng friends, ng family, nakakadagdag siya para ma-discourage ka na parang ayoko na nga. Pero I don't know din yung mga answers kung bakit minsan ang tagal, bakit sa iba binibigay pero bakit sa akin hindi, mga gano'n. I really don't know the answer, pero if you are in your waiting era, hinihintay niyo yung right one para sa inyo, strive to be better person. Do whatever you can to make yourself better. Mas mag-grow kayo as a person. And yung Diyos na lang at kayo yung mayroong understanding kung papaano mangyayari yung pagdating ng tamang tao. Next is, of course, this falls sa law of chastity. We know naman that may mga sexual intimacy na kailangan lang, not na kailangan lang, pwede lang siyang gawin, of course, if you are already or legally married. So, yun. Keep yourself clean, pure and clean. And lastly, final suggestion is not only pray for yourself in dating relationship, but also to pray for the young man or woman in whom you are interested. Yung spirit, hindi siya yung manliligaw para sa atin. Hindi siya yung magti-take ng move para sa atin. It's always us. And don't lose hope. Keep on praying. If you have names na potential para sa inyo, you can pray about it. Ask the Lord, or may names kayo, potential siya. Tapos magpipick kayo ng isa. Heavenly Father, ito po yung napick ko. Ganito po siya. Yung parang ipe-present mo siya kay Heavenly Father. And I just need help po kung tama po ba yung decision ko na ipupursu ko pa din siya or ipupursu ko siya. Yung mahalaga yun na palagi natin silang pinag-prepare. Yung well-being din nila. And of course, the relationship. If you're in a relationship, it's always important na laging nung isasama sa prayer ninyo yung relationship na meron kayo. That's why it's important din na meron kayong goals and plans. Kasi yun yung ipag-pray ninyo para ma-reach nyo yung goal ninyo. And maging guided kayo dun sa mga plans. And especially doon sa mga changes sa mga plan. Okay. Well, actually, yun lang yun. Minadali ko na lang kasi malapit na din yung oras. Pero to sum up, yung mga babae, they have different kinds of love language. And also yung mga lalaki din, meron din silang love language. Kasi yung mga lalaki, I think, pwede ko yung mag-react dito. Yung mga lalaki kasi hindi sila more on expressive when it comes sa mga love language. Sila yung tipo na, hindi, okay lang, mga ganun-ganun lang sila. Okay lang. Pero yung mga babae, more on talaga open sila sa mga nararamdaman nila eh. If you're in a relationship and if you want to work things out, syempre like yung mga dito, acts of service, you do it sa partner ninyo, kung kayo ay babae, kailangan nyo din gawin yung mga bagay na yun sa inyong partner. And siguro, if there's one thing na i-advise ko, if whether you're dating or in a relationship, kailangan the man is really leading the relationship. Hindi pwedeng si girl palagi yung magdi-lead. Hindi palaging, alam mo yun, yung simpleng date,
Yun yung kanina kaya ba tinanong ko siya dun sa game na parang yung lalaki yung nag-i-initiate ng date. Kasi malaking bagay yun sa mga babae that this man is leading even yung simple thing na date, magpe-prepare siya. Meron akong friend na nakausap, na sabi niya, kapag yung guy daw knows how to plan a date, big points yun. Kasi it means, yung simpleng bagay na yun, kaya mo, what more na ma-plan yung life with that person, or yung maplano mo yung buhay mo. And um, sa mga girls, kailangan you let the man lead. May mga women kasi na alpha sa relationship. Yung parang, hindi, ako dapat to. Pero let the man lead the relationship. Kasi yun sila, yun yung parang born sila to be like that, 'di ba? Pag lalaki provider talaga, let them lead, let them take you kung saan yung relationship papunta. And may trust kasi, nabibuild yung trust kapag ganun. Kailangan mong pagkatiwalaan yung partner mo leading the relationship. And sa men naman, ang kailangan nyo kasing gawin is like mapalabas yung pagiging feminine ng mga babae, hindi yung pagiging masculine. Kaya minsan may part na naiinis yung mga babae. Parang ang bilis ng pitik. Kasi minsan napapalabas niya yung pagiging masculine niya. Eh dapat feminine lang siya. Parang ganon. Well, hindi naman palagi dapat feminine lang yung babae. Kailangan mo din maging strong din as a person. Pero yung yung fact lang na parang I'm with this man and I can be feminine, I can be soft, I can be weak, I can be vulnerable. Yung part na ganun, sobrang laki siyang impact. So if ever man that you're dating or in a relationship or courting someone, make sure na kaya niyong palabasin yung pagiging feminine niya. Hindi yung pagiging yung flight fight mode niya. Parang laging warrior ako. 'Di ba pag mga warriors kailangan matulog ka kasama yung mga armas mo? Kasi pag gigising mo parang ready ka ulit to fight. Parang if you're a man, let her feel na kaya kong ibaba yung weapon ko and I can be safe and I can, alam ko kung saan pupunta tong relationship na to kasi you are leading. Physical abuse love language ko ata. Paminsan nalabas yung aking pagka-feminine. Well, wala namang masama kapag sa mga lalaki lumalabas din yung feminine side. It's normal, I think. Yung mga nagpapabebe, nagpapalambing. It's okay. Pero most of the time, you're the man. You should be the one to lead. Parang nakikita na like strong siya. Kasi mas madadala niyo yung women. 'Di ba yung kaninang scenario na sinabi ko, hindi magfo-follow yung babae sa inyo if you don't know where to go. If you don't know kung ano yung nakikita niyo in the future. Kailangan niyo siyang ilatag sa kanya. Kailangan niyong ipakita that kaya kitang buhayin, kaya kitang um, gawing parang um, my wife, parang gano'n. Yung parang hindi masasayang yung future mo sa akin. Parang gano'n. Okay. So, lastly pala, alam niyo yung bago tayo mag-question and answer, mayroong part na, di ba pag gusto mo daw yung flower, pipitasin mo siya. Pag gusto mo, pag like mo yung flower. Pero pag love mo yung flower, hindi mo siya pipitasin. Hahayaan mo lang siyang mag-grow. Didiligan mo siya, alagaan mo siya. Parang sa dating, if gusto mo lang siya, kasi maganda siya, kasi gwapo siya, pipitasin mo. And then iuwi mo sa bahay, display mo. Mamamatay lang din siya. Kasi, gusto mo lang naman, hindi ka ganun ka-invested. Parang, most of the time, kaya lang sila pumapasok sa relationship is para maging, display, trophy yung partner nila. May effects lang ako na may ganito. But, if it's love, i-observe mo yung flower. Kasi patuloy siyang magbo-bloom siya eh. I-observe mo yung flower. And then kapag kalkulado na, alam mo na, na-plan mo na, I really love this flower. I want to take care of this flower. So, ang gagawin mo, yung buong plant, kukuhanin mo yun. Lalagay mo siya sa isang pot. Dadalhin mo siya sa bahay nyo or tatanim mo siya sa garden mo. And then patuloy mo siyang alagaan. That's love. You will know that you're in love if your heart desires to take care of that person, if your desire is yung to give lang ng to give rather than to receive. Gano'n. Parang hindi dapat papasok ako sa isang relationship kasi gusto kong maalagaan ako. Papasok ako sa isang relationship kasi gusto kong, um, ma-feel na, enough ako. No, papasok ka sa relationship kasi you want to share that love, to give that love. Yung tawag dito,
Yung parang kay Jesus Christ at kay Satan, 'di ba? Yung gusto ni Jesus Christ, okay, I will atone for the sins of the world. Pero yung glory ay sa Diyos. Pero si Satan, yung glory ay sa kanya pa din. So, yung glory when we love, dapat sa iba yun. Isinishare natin siya. Okay. So, I'll give you enough time to type your questions and I'll start answering yung iba dito. Water break lang ko, guys. Wait lang. Okay. Bago ko sagutan yung bago ko sagutan yung sa chat, habang nagta-type pa din yung iba, I received a question here. Sinabi na, do you believe in true love or love at first sight? Of course, naniniwala ako sa true love. Love at first sight, hindi ko pa naman siya naranasan. Love at first sight, I think it's too early to say that you love the person nang nakita mo lang. I think pabalik tayo dun sa part ng attraction and infatuation. Kasi yung love requires a lot of ano pa eh, baga, mga bagay-bagay pa bago mo masabi. Yun nga 'di ba yung love na sinabi ko, you become so ano, selfless, like i-give mo yung love. Next is, how important is romance to you in a relationship? It is really important. If there's no romance sa love, parang tropa na lang yung ano nyo, atake nyo na lang doon. And hindi, parang kapag walang romance, walang sweetness, walang intimacy, hindi exciting yung relationship. Parang hindi siya mag-workout, especially kapag may mga pagsubok, may mga problems. Yun kasi yung isang panghahawakan mo eh, nagbibigay sa'yo ng comfort. Okay, what if the woman is, ito yung isang question. What if the woman is not receptive of efforts by the man to show that he can provide? Sorry, it's me. Again, what if the woman is not receptive of efforts by the man to show that he can provide? Well, kapag ikaw ay patuloy na nagtatry ka talaga, ginagawa mo yung best mo, tapos to keep yourself better, talagang nagtatry ka na i-change yung mga alam mo sa sarili mo na hindi maganda, tapos wala pa din siya, tapos kaya mo naman talagang buhayin yung tao, you are financially stable, you have the means to provide, pero wala pa din. Ibabalik ko yung tanong sa'yo na parang, is this what the Lord wants me to do? Parang, are you losing yourself ba? Or you're gaining yourself dun sa love na meron ka? Kung yung love na yon ay patuloy na bumubuo pa rin sa'yo, it's okay to keep trying. Baka may mga sisters lang or may mga babae lang na talagang tinetest ka. Pero kung nauubos ka na doon sa love na yon, doon sa binibigay mo, na parang you're doing it not just for yourself, pero para lang mag-yes na siya sa akin. I think pwede ka nang mag-step back and just stop na yung bagay na ginagawa mo. Kasi, yun, mauubos ka dun eh. Kailangan mahal mo rin yung sarili mo. You know kung sino ka, yung identity mo, alam mo pa din siya. Yun. Kung wala na talaga, parang wala na talagang chance, it's okay to move forward na. Parang let go na. Though it's hard, parang ang dami mo nang na-invest na love, effort, sacrifices. Pero kung wala talaga, wala talaga. But the good thing about it is, at least, you prove yourself that when I'm in love but when I'm in love, parang I can do anything, I can do everything to make myself better. And yung change naman na nangyayari sa'yo, hindi naman siya mawawala eh. That woman, mawawala siya. Pero yung naitulong sa'yo nun, hindi siya mawawala. Parang ganun. Any questions pa po? I hope nasagot ko yung tanong mo. Tsaka meron pala ding part na, 'di ba kapag si girl, nililigawan siya ni best friend, ni lalaki. Si girl, nililigawan siya ni lalaki. Tapos, pinush away ni girl, si lalaki. Kasi yung thinking ni girl, pag ito hindi bumalik, ibig sabihin, hindi niya talaga ako gusto. Well, yung thinking naman ni boy, ay, ayaw niya sa akin. Or, sige, i-respect ko yung ano niya, yung decision na wag na lang. Kasi,
baka makulitan siya sa akin. Parang gano'n. Magkaiba sila ng ano, nakuhang signal. Yung gusto lang pala ni girl is i-test yung lalaki kung babalik siya. So, sa mga babae dito, if ever na mangyari yun, wag niyong gawing test yung pushing away yung lalaki kasi hindi siya literally nakakatulong. You're giving different signals sa lalaki. Tapos mamaya parang, "Ay, nawala siya, hindi na tuloy ako pinursue." Kasi mali nga yung signal na binigay mo. If you want to test the man kung gaano siya ka-sincere and pure intention sa'yo, mangyayari yun within the ano, courtship stage. Doon, the way you talk to him, the way he tells everything about him, doon mo mas malalaman kung gaano siya ka-sincere. They said that inner beauty is more important than outward appearance. Does that mean you should pursue someone even if you're not physically attracted to them? Oh, nasa scripture yan, no, na wag kang magbe-base sa ano, sa physical appearance. Um, it's hard for me kapag hindi ako physically attracted. Sa akin, on my own, kapag hindi ako physically attracted dun sa tao, mahirap talaga siya. Pero, well, may part na maganda siya kasi hindi ka nagbe-base doon sa physical appearance niya. Pero meron din siya of course disadvantage na baka minsan yung naiirita ka na tapos nakita mo pa siya hindi ka nga physically attracted sa kanya parang nag-aaway na nga kami tapos hindi man lang ako nakyutan sa kanya, hindi man lang ako nagandahan sa kanya, hindi man lang ako naging nakyutan sa kanya. Pero I think it depends sa'yo kung kaya mo na kung kaya mo na, um, ma-in love doon. Kasi to be honest, yung physical attraction talaga, magfe-fade naman kasi talaga yan. Yung kahit gaano ka kaganda, kahit gaano ka kagwapo. Yun yung kanina yung everything. I love everything about her. What if it fades out na? Mawala na siya. I think yung love naman kasi, yung attraction, hindi lang siya sa physical appearance. Pwede siya sa kung paano niya dalhin yung sarili niya, yung mga talents niya, nakita mo siya na like ang galing niya palang sumayaw, kumanta, yung mga gano'n. Hindi like literally physical feature. So puwede mo pa rin siyang i-pursue. If you think that that person is potential. I think it was Kuya Andrew. Kuya Andrew, 'di ba naalala mo ba yun? Meron kang kinuwento sa'kin na couple na parang ano yun, hindi hindi niya love hindi niya sobrang love yung partner niya pero pinakasalan niya. And then after nung nakita niya yung mag-ina niya, kasi nanganak nun, nakita niya yung wife niya carry yung anak, tama ba ako? Dun niya na-realize, mahal ko pala yung taong ito. Am I right? Just correct me. Yes. May mga ganon. Well, yeah. Don't just focus physically. Hanapin niyo aanhin mo naman kasi yung ang kaganda-ganda, kagwapo-gwapo, may anger issue pala 'no or like abusive naman, mga gano'ng part. Magfe-fade talaga siya. Look for someone na mayroong emotional, intelligence talaga. Look for someone din na yun, alam kung saan papunta, may direksyon sa buhay. Yun yung mga bagay na kailangan niyong hanapin sa isang tao. Kaya ba niyang mag-provide? Kaya niya bang gumising sa madaling araw kapag yung mga anak namin ay umiiyak at ako ay pagod na at puyat. Mga gano'n. Huwag tayong mag-base palagi sa physical kasi it can be deceiving. Mahirap gumising na kino-convince sa sarili. Yeah, may mga gano'n naman talaga. Taga-Bicol. Mayroon pa po kayong mga questions? Basta 'pag nakikipag-date kayo, kapag may ano sa inyo, kapag may nagliligaw sa inyo, ano, 'wag tayong marupok. That's one thing na na-realize ko din talaga na 'wag tayong marupok. Kasi kapag nanliligaw, ito yung medyo tagilid, eh. Kapag nanliligaw ka kasi, instead na pinapakilala mo yung sarili mo sa nililigawan mo, most of the time, nagpapa-impress ka na lang to win yung girl, 'di ba? Hindi nila nakilala or you are doing something na hindi na ikaw. Like for example, nanliligaw ka
Nagsisend ka palagi ng flowers, chocolates, letters, everything, every gift na meron ka possible na binibigay mo sa kanya. Nung sinagot ka niya, nung sinagot ka na niya, wala na. Hindi ka na nagbibigay ng flowers, hindi ka na nagbibigay ng chocolates, hindi ka na gano'n ka-sweet. Kasi hindi talaga yun yung personality mo. So if you're a guy and you choose na maging ganito kapag nanliligaw ka, dapat kaya mong panindigan. Hanggang kailan ko kayang panindigan ito? Na ganito yung trato ko sa babae na ito or sa taong mahal ko. Kaya minsan, yung mga girls sinasabi, sa umpisa ka lang magaling. Ganun yung nagiging issues, 'di ba? Para hindi kayo masabihan sa umpisa lang kayo magaling. You really have to court someone intentionally. Talagang pure yung desire ninyo. Kaya niyong tanggalin yung buong plant na yon, hindi lang yung flower na yon, at ilagay niyo sa paso at alagaan niyo panghabang buhay hanggang sa mag-grow siya ng mag-grow siya at umusbong pa ng mga maliliit pa na mga halaman. Sabi ni Pres Alves, one of the best dates daw ay pag-visit sa bahay nila to observe how they treat their own family. Totoo yan. Bahay dates, the best ang bahay dates. Based din sa experience ko, mas okay yung bahay dates. Kasi nakakatipid kayo. Tipid pala yung ano. And then, nakakapag-usap kayo. Kapag nakipag-date kayo, 'pag mga first date, second date, huwag kayong papayag ng mga movie date, mga arcade date, mga yung maiingay na lugar. Find someone na matao pa din kasi dapat hindi kayo maiwan na kayo lang. Find a place na may mga tao pa din, pero hindi yung sobrang ingay. Hindi yung pupunta kayo sa concert kasi hindi kayo makakapag-usap dun. Hindi kayo makakapag-share ng mga about sa sarili ninyo. Kailangan meron kayong space or time na makakapag-usap kayo, deep talks. Tapos tanungin mo yung 3 question. Gandang tanong. Any questions? Thank you for sharing it, Kuya Ann. Bahay date. Na-mention sa sorry Daryl, na-mention sa preparing for eternal marriage na parang as long as you can pay the necessary sacrifice, anyone is potential. Well, I believe everyone of us, potential naman talaga tayo. We're created na potential. Meron tayong divine potential. Kailangan mo lang din talagang hanapin yung compatible sa'yo or kung opposite kayo, kailangan meron kayong will na or drive sa sarili niyo na, yeah, opposite tayo, magkaiba tayo, pero I'm willing to work things out. Adjust, kaya kong mag-compromise. Hindi naman talaga laging, pareho ng personality yung nagkakatuluyan. Pero kung iba yung goals niya, kung hindi siya naniniwala sa marriage, hindi siya naniniwala sa family, you better run. You better run. If we want to seek the Lord's confirmation and choosing an eternal companion, what should we sincerely pray about? Sige, share ko ito based to sa experience ko, pero if anyone dito, ika-copy paste ko lang 'to ha. Ito yung question niya. If may mga thoughts kayo na makakatulong sa kanya, pwede niyong i-type din dito. Again, if we want to seek the Lord's confirmation and choosing an eternal companion, what should we sincerely pray about? Ito yung ginawa ko. I don't know kung makakatulong siya sa inyo. So yun, may specific na tao na. Kasi let's say, kasi 'di ba, tinuro naman sa scripture, if you are going to ask for something, like for example, may mga choices ka, kailangan mong mag-decide na. Sino dun sa choices na yun yung gusto mo. And then once na nakapili ka na, yun na yung itatanong mo sa Diyos, 'di ba? So ang ginawa ko doon, sinabi ko, Heavenly Father, ito po yung sa tingin ko, based sa judgment ko, siya po yung best na for me. Siya na yung potential for me. I see her na ganito, ano yung nagustuhan mo sa kanya, ano yung mga bagay na nag-inspire sa'yo kung bakit siya yung pinili mo. Lahat, sabihin mo, parang ilatag mo sa Diyos lahat, even your plans, ilatag mo sa Kanya with that person, na pangalanan mo ha, baka naman hindi mo pangalan sa prayer mo kung sino siya. And then, you ask, Holy Father, ito yun na yun. Yun na po lahat yung thoughts ko, yung feelings ko towards this person.
Now, help me realize if yung judgment ko po ba ay tama or it's just, you know, hormones ko lang po ba 'to, dopamine lang po ba 'to, oxytocin lang po ba? Or baka may mga bagay na na-miss out pa po ako about this person na kailangan ko pa pong malaman or help me to feel or receive the answer kung yung decision ko ay tama. Mga gano'ng bagay. Yun yung ginawa ko kasi. Talagang nilatag ko sa Diyos lahat. Yung names, lahat. Yung mga characteristic niya, bakit gusto ko siya, bakit ito yung pinili ko. Nang iko-confirm sa'yo ng Diyos na okay. Kasi minsan, yung judgment talaga natin, especially when it comes to love, most of the time clouded siya eh, minsan. Siyempre, love mo eh, emotions yung mauuna dun eh. So, minsan maaapektuhan talaga yun. Kaya it's really important to seek kung tama or kung help or mag-ask ka ng help na maging clear yung mind mo to really decide. Wag puro emotions lang yung mapagana mo. Will he, she help me progress towards eternity? Yes, tama din yun. Pwede din yun na itanong mo sa Diyos kung tama po ba na or ang tama po ba? Ito po bang tao na 'to will really help me progress? Tsaka ano din, kahit hindi mo pa din itanong sa Diyos, 'pag itatanong mo din sa sarili mo na parang, "Nagiging better ba ako dahil sa tao na 'to?" Kasi kung hindi, delikado tayo kung hindi ka nagiging better. Meron pa po ba tayong question? If may mga need ng lumabas ng Zoom, it's okay lang po na mag-exit na. It's 7:45 na din naman. Meron pa po ba? Sabi dito, the happiest couples aren't perfect. Of course, we're not perfect. They're just consistent in doing the small, loving things over and over again. So, kung nasaan man po kayong pace ng buhay ninyo, whether you're dating, or may nanliligaw, or in a relationship, nawa ay mapili nyo yung tamang tao para sa inyo. Yung tao na magbibring sa inyo sa temple. Yung tao na kaya kayong i-handle, kaya niyong maging vulnerable, kaya niyong makita yung pinaka-weakest part ng inyong pagkatao at hindi nila kayo i-judge. Be with someone na tutulungan kayo na mag-grow. Be with someone na kahit ano yung situation mo, will strive to understand you. And be with someone na of course, may faith, may relationship sa Diyos. Kasi yun yung sinabi dun sa mga videos din na napanood ko na kung yung partner ninyo ay walang personal relationship with the Lord, mahihirapan din kayong i-navigate yung relationship ninyo. Kasi especially that we are all members naman dito. Yun naman yung center dapat ng relationship, yung Diyos. Always remember yung triangle, yung Diyos, ikaw at yung partner mo. At hindi dapat mawala yun. Kaya kapag may naniligaw sa inyo, dapat na-examine nyo talaga, may faith ka ba? Ano ba yung relationship mo sa Diyos? Paano ka sa family mo? Ano ka bilang anak? Ano ka bilang kapatid? Ano ka bilang kaibigan? Yun. Kailangan alam mo din talaga para hindi ka magugulat na para yung ibang mga characteristic or personalities niya sa ano na lang lalabas yun sa pangmatagalan na na journey, relationship. And yun, please do not criticize your partner. As much as possible, huwag niyo silang i-criticize kapag nag-aaway kayo. Always use yung I message. I message is instead of saying na, ikaw kasi ganito, ikaw ganyan, ganyan. Puro ikaw, puro you, 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 you. More on mag-focus ka sa I.
I feel bad kasi na-feel ko na hindi ako importante, yung mga gano'n. You should tell yung nararamdaman niyo, hindi pini-pinpoint mo yung mali niya. Para mas mag-work yung relationship niyo, gano'n yung gawin po ninyo. Kahit sa inyong family, yung sa parents ninyo, sa siblings ninyo, sa friends ninyo, if you have problems, say it ng I message. Starts with I message. Meron pa po bang mga explain your anger, not yes. Hindi mo dapat ano, nagdadabog ka na, ano, nananakit ka na pala 'pag galit ka. Sobrang importante talaga 'yun, ano, guys, everyone. Alamin niyo kung paano sila magalit. Baka mamaya sobrang ano pala nila magalit. Mahirap ng kumawala kapag you're already in a married ano, stage na tapos gano'n pala siya magalit, nananakit siya and everything. So, we don't want naman yung failed marriage, 'di ba? So, as much as you can. Now, if they have struggles emotionally naman, kunyari nanliligaw siya or nililigawan niya siya, then you've learned na meron siyang struggle emotionally, mentally, mga gano'ng bagay. It's not um your call para i-heal siya. Hindi hindi kayo yung maghi-heal sa kanya. Kung may part pa din talaga na nandodo'n talaga, hindi pa siya naghi-heal, dapat napag-usapan niyo siya na i-wo-work out ni for example, si girl yung may struggle, i-wo-work out ni girl yung kanyang, um, challenges at hindi niya hahayaan na yun ang maging oxygen ng inyong relationship. Hindi puwedeng yun ang hangin na ibibigay mo palagi sa partner mo. Kailangan you know how to heal on your own and yung partner mo yung ah, maghe-help lang sa'yo. Wala na po ba? Sa mga wala ng questions puwede kayong mag-react ng heart para I know kung may iniintay pa akong nagta-type. Heart si Daryl. Heart, heart, heart. Okay. So, I think wala naman na. Any additionals? Baka may mga gusto pa pong mag-share? Meron ba akong na-miss na message? Okay, I think lahat naman nasagot ko. Baka may magalit sa'kin hindi ko nabasa yung message. Wala naman. Okay. So, yeah, that's it for tonight po. I hope na, may natutunan yung bawat isa. Sana may natutunan or may naidagdag ako sa um, mga knowledge na meron kayo. And I hope and pray, let's hope and pray na, um, makasama natin yung person, throughout eternity na would really help us na mag-grow, na yung gusto ng Diyos para sa atin. So, yung concept na and they live happily ever after, hindi palaging gano'n yung buhay sa relationship. Kaya hindi siya laging bed of roses. And meron pang isang part na sinabi na, your children cannot choose kung sino yung magiging tatay nila or sino yung magiging nanay nila. Nasa kamay natin yung power na iyon. So choose someone na will be a good father, a good husband, a good mother, and a good wife someday. Someone na kapag nakita natin when we enter yung home na ibibuild natin, ay peace yung mararamdaman natin. Hindi natin nanaisin na umalis dun sa home na yun kasi we are with the right person. And no matter what perfection, mga flaws yung meron yung bawat isa sa atin, your partners or the person you're pursuing, let's not focus sa bagay na yun, but let's focus doon sa love na meron tayo. Kasi if we love them right, um, yun yung magbibigay sa kanila ng push to become better. So, yeah, strive to become better. Lagi kayong maging better each day kung sino kayo kahapon para din dun sa partner ninyo. And nawa ay magawa niyo ng maayos din when time comes na kailangan niyong mag-compromise sa relationship. Yun lang. And if you don't have any questions or if may mga questions kayo, pwede niyo naman ako i-message.
thank you so much po ulit sa oras na ibinigay ninyo sa akin. Na-upload ko na yung first video. Upload ko din to next. And isa-send ko din sa GC yung talk sa kaninang shinare ko yung 5 suggestions. Thank you so much po and have a great, great, great night.